Hi guys! Welcome back to my channel. In this video nga is pupunta tayo ng Batangas. Magpapa-quick vacation tayo. We will celebrate the Mother's Day. Opo, Mother's Day po ito at ngayon ko lang na-upload. Napag-isipan ko kasing i-treat din sila ni tita at kasama na din sila ni Budoy. Once a year lang naman ito kaya i-push na natin to. Hindi kami nag-book. Actually, walk-in lang talaga ang ginawa namin. Pero napadpad kami dito sa Doña Nena. Yung una kasing na-recommend ni Budoy sa amin is medyo crowded siya at madami talagang tao as in. At hindi rin namin nagustuhan yung mga room at sobrang init nga talaga ngayon. At isa pa sa hindi namin nagustuhan doon is sobrang sikip talaga ng parking nila pati yung daanan nila. Actually guys, nandito nga pala kami sa Laia, Batangas. First time namin dito sa Doña Nena. Ito guys is private talaga siya at talagang hindi crowded. Medyo pricey siya pero worth it talaga, promise. Hindi kayo magsisisi dahil yung room nila dito ang ganda. Meron silang 4 bed dito sa room na to. At sa pinakababa naman is pwede yung 4 na tao dyan. 6 packs lang naman kami at kasama na yung anak ko pero kami ni Joms at ni Yuki is nasa baba kami sa isang bed lang at kasya naman kami. Kung makikita nyo dito, ang ganda ng room nila kasi dalawa na yung CR nila. May sarili na ring kitchen and meron na ring sampayan sa labas. At pwede ka rin magluto sa labas at pwede ka rin magluto sa balcony. Pero mas prefer namin magluto ng mas mabilis dito sa kitchen and then ihaw-ihaw na lang ang gagawin namin dyan sa harap. Ng expression talaga namin dito is napakaganda ng room talaga as in. Meron na rin silang TV dito and meron din silang wifi. Meron din sila ditong upuan sa labas at pwede ka magtambay, mag-inuman at kung ano man ang trip nyo. Dito sa kabila is tinaray namin kasi sana gusto namin doon at mas malinong kaso hindi pwede at may naka-reserve na doon. Una pa lang ginawa namin is nag-check ng room and then after that, dahil approved naman sa akin is pinush ko na. Sobrang init din talaga niyan that time day. At ang kinagandahan dito is hindi talaga siya crowded as in. Actually, one day lang naman kami dito sa Batangas kaya nga isusulit na rin namin ang pagstay namin dito. Kung gusto nyo ng hindi crowded at gusto nyo yung chill-chill lang, mas i-recommend ko sa inyo to guys si Doña Nena. Maraming mga private resort dito pagpasok nyo na Doña Nena. Magkakadikit lang yan sila. After nga niya, nagbayad na nga din ako niyan. At ang total pala na nabayaran ko dyan is 9,000 plus. Sobrang worth it naman na para sa akin itong rate na to dahil meron na rin silang pa-free access pool. Medyo magpit lang dito at kailangan mo lang talagang mag-outfit ng pang-swimming. After nga nyan, pinasay na nga din ako ni ate dito para i-check yung mga gamit dito sa loob kung okay ba kasi para na rin naman yun sa safety purposes nila. Pagkatapos nga namin dyan, ayan, pinatour na namin dyan si Chai Mareng. Sa wakas ay natapos na rin at ayan, chinek ko na rin yung higaan kung gaano ba siya kalambot. Actually, napaka-comfy niya guys. Sobrang marirelax ka talaga kapag ganito yung room mo. Hindi naman sa nag-iinate kasi mas maganda pa rin yung nakakapagpahinga ka ng maayos. Kasi yung unang pinuntahan nga namin, sobrang crowded talaga nun at hindi ko talaga nagustuhan. Anyway guys, ayan nga pala sa labas ang aming table. Sobrang natutuwa pa ako dito kasi solong-solong mo talaga yung area na to. As in, may kanya-kanya kayong balcony na pwede yung pagpwesto at meron na rin pala itong kasamang free 1 gallon na tubig. At least hindi nyo na kailangan pang bumili sa labas. Buti na lang talaga at may dala akong rice niyan kasi hindi na talaga namin ginagawa guys yung parang bago ka dumating sa ka magluluto. Ang ginagawa namin is nagdadala na kami ng rice and then bibili na kami ng ready to eat na food para hindi naman masayang yung oras mo dito pagdating mo sa dagat. I think mas practical yung ganong idea for me ha. Kasi dati lagi ko talagang ginagawa is pagkadating sa ka magluluto tapos gutom na kayong lahat. Dahil sumakses ang plano namin dahil meron na kaming ready to eat na food, diretso na kami swimming dive. Hindi na talaga masasayang ang oras mo dito. Pagkatapos nga niyan, dumiretso na kami dito ng pool. Kailangan lang talaga ay mag-swim attire ka at bawal ditong naka-cotton ka. Pinabalik nga din si Danmar dyan dahil pinagbawal sa kanya magsuot ng cotton. At bago ka muna makapasok dyan is kailangan mo muna magbasa or linisan ang mga paa mo. Kunwari lang talaga na nagbubuhos ako dyan pero naihina talaga ako niyan dahil sumakses talaga siya. At ito naman yung anak ko, nag-e-enjoy din siya kasi nga may kiddie pool din dito kaya no worries guys. Mag-e-enjoy din yung mga anak nyo dito. Tapos ito naman si Maring Joms, ayan, nag-e-enjoy na rin siya. Dahil lulublob na rin yan mamaya sa swimming pool. At pak, tignan nyo si Chai Maring. Anyway guys, yan pala si tita is nanay ng partner ko. Nanay yan ni Joms. Pagkatapos nga niyan, ayan, nag-shower na rin uli ako dyan kasi nga ang init talaga as in hindi ko kinakaya yung init dahil sobrang init talaga as in na para bang El Niñong malala ito.
Anyway, sobrang ganda ng vibe niya dito. Sobrang peaceful, very Instagrammable. Ayan lang ang outfit natin at hindi na talaga kinakaya na ng tiyan natin, be. Naiinis ako sa sarili ko dahil ang taba ko na talaga. Hindi ko alam kung kailan ako magda-diet uli at kailan uli ako magdidisiplina sa sarili ko. Pero soon, lalamon muna tayo ng lalamon. Hindi ko na rin na pala nakuha na ng video dyan dahil pumunta rin kami dyan sa tabi ng dagat pero hindi na kami naligo. Sa swimming pool pa lang mag-e-enjoy ka na. Meron din silang floating cottage doon na naka-standby lang at pwede yung tambayan o pagpicturan. But hindi ko na talaga siya na-videohan dahil tinamad na talaga ako dahil. Anyway, pagkatapos nga namin dyan, balak sana namin mag-volleyball dyan. Kaso nga lang, per hour kasi ang bayad doon is parang nasa 150 per hour or 250. May mga naglalaro pa kasi that time. Kaya ang ginawa namin is umuwi na lang din kami pagkatapos niya. Nag-prepare na nga din pala si tita dyan ng mga pagkain. At itong mga foods na to guys, binili lang din namin ito sa Talipapa o sa palengke nila dito sa malapit sa Batangas. Ito nga ay nag-iihaw ni si paring Jojo natin. Kapatid nga pala ito ni Joms guys. Single yan, ready to mingle. Kaya i-DM niya ako kung bet niya siya. Dahil coffee is life tayo, ayan, mayroon na naman ako inimbentong kape at pinatikim ko nga ito kay Mamo. At ayan, while busy nga kami, ayan, nagkape-kape na nga din ako at tinaray ko din kung masarap. Sobrang chill lang ng vibe namin dito. As in, kami-kami lang dito na para bang nirent namin yung buong resort. Tignan nyo naman yung reaction ko, sobrang sarap talaga. Ewan ko, sobrang addict ko talaga sa kape kahit ang lakas ng acid ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. Tignan nyo guys, itong vibe nito sa gabi. Sobrang chill lang talaga. Buti na lamang at dala ko itong Marshall namin. At lagi talaga itong naiiwan kapag every time na may outing kami. Siguro dahil na-sense niya lang na solo lang namin dito. Charing! Ayan guys, hindi na ako nakapag-video dyan nung kumain kami kasi sobrang gutom na talaga namin. Bago nga kami umuwi sa lugar namin is nagstay muna kami ng Tagaytay. Ang ginawa namin is nag-shortcut na lang din kami kasi merong daan dyan paakyat ng Tagaytay. Medyo matarik dito kaya mag-ingat kayo pag-aakyat kayo dito galing Batangas. May mga times kasi na merong mga pababa gaya ng mga e-bike trike dito guys. Namuntik na nga kaming masagi. Lalo na kapag kurbada, always blow your horn. Pagkarating nga namin dito sa Tagaytay ay dito na nga din kami kumain sa may Bag of Beans. Sobrang sasarap kasi ng mga foods dito. Hindi ko na nga rin din yan nabidyohan. At ito, meron din sila pa complimentary bread. After nga namin kumain dyan, nag-take out na nga din kami ng pagkain dyan. Ang sarap din kasi ng mga bread nila dyan. Dahil ginabi na nga din kami at pagod pa kami galing biyahe, ang ginawa na nga lang din namin ay mag-stay na lang dito sa Tagaytay. Lagi naman talaga namin ginagawa ito pag naakyat kami dito ng Tagaytay. Extended yung celebration ng Happy Mother's Day namin. Meron din ditong free access pool. Gusto din sana namin mag-swimming niyan kinabukasan. But anong oras na natin kami natapos dyan? Kasi nga nag-inuman pa sila. Oo day, nag-inuman pa sila. Sobrang cute lang din namin staycation namin dito. Kasi nga meron din sila ditong 2 CR. After nga niyan ay nagbili na nga din kami ng mga alak sa baba. Dahil may trip na naman itong mga to na mag-inuman, buti na lamang talaga at graduate na ako sa mga ganyan. Medyo kakaiba nga yung alak na binili namin. Tanduay yan, pero walang hangover yan. Huwag niyong ina-underestimate ang tanduay na yan. Kahit pa mag-isang case kayo guys, walang hangover yan. Natikman ko lang din yan sa probinsya namin nung ako'y nagpupunta ng probinsya namin. Pwede nyo yan itry, maniwala kayo sa akin. Nung natikman kasi namin ng partner ko yan, umuwi kami ng probinsya, kaya pala lagi nang iniinom na mga tsuhin ko yan o yung mga tao doon sa amin, kahit may trabaho sila kinabukasan, nagigising pa rin talaga sila ng umaga na para bang wala silang hangover be. Pero ito palang alak na to ang nagsasagip ng hangover nila, grabe. Sobrang na-amaze ako sa tanduay na yan, as in. Anyway guys, ito na pala yung last day namin after namin mag-coffee. Umuwi na nga din kami dyan. After, bye!